Everyone, let us all acknowledge our Manong Chavit Singson. Good afternoon, everyone. And also, let us acknowledge our working governor, Governor Henry S. Waminal. Ninong. Ito, Ninong. Dito ka. All right. Please settle down. Okay na. So we are both happy and privileged to have special guests in our province today. We are truly honored to have with us a very prominent figure in Philippine politics, business, and sports. A man whose influence and contributions has shaped the political landscape and impacted many Filipinos' lives. Please join me in welcoming the one and only Manong Chavit Singson. Joining our Governor Henry Waminal, in this press conference, we are also privileged to have the following special guests. We also have with us the President of the Transport Group from Ozami City, please stand up, and Tanggup City, who will be joining us during this press conference. We would like also to acknowledge the media friends from Misamis Occidental. Good afternoon, everyone. So welcome, everyone. I am your host for today's press conference, Shane May Nagtalon from the Provincial Governor's Office. To give us the opening statement, let us now give the floor to our Governor Henry S. Waminal of Misamis Occidental. Okay. Mayong hapon kanatong tanan. Misamis Occidental is deeply honored and fortunate enough as we are now in the concluding stage of our Pamaskong Handog. We have our special guest joining with us and also he is sharing his blessings to the Misamisnon and including his program of government because he used to be a public servant as municipal councilor and president of the Councilors League of the Philippines and then municipal mayor and then he became also president of the Municipal Mayors League of the Philippines and then he was a governor and became also the president of the Governors League of the Philippines. And then he is one of our senatorial candidates and part of the Street Asenso ticket in the forthcoming mid-year election in 2025. My friends in the media and the transport sector with Governor Chavit Singson, who will be one of our incoming senators, Misamis Occidental could accelerate in achieving its vision of Asenso Misamis Occidental. Thank you. Thank you, Gov. We would also like to welcome our mayor in Ozami City, Mayor Indy Waminal, and of course our host city, Mayor Ben Canama. Welcome po, sir. So, and now to give his message, let us welcome Manong Chavit Singson. Daghang salamat, maayong udto sa inyong tanan. At daghang salamat sa ating transport group at mga media. May wifi ba tayo? Wala. Sayang. Meron tayo kasing programa na aside from the transport group na pagtulong ko, puro tulong po ang aking ginagawa ngayon dahil ang aming lalawigan, pinaka magulong araw, pinaka tahimik na ngayon, pinaka the poorest province, 5 pinakamayaman na sa buong bansa. At dineklara only last week na 6 fastest growing economy ngayon ang Ilocos Sur.
So lahat po yan, asahan nyo, pag-swertein tayo, kaibigan ko ito, nandito ako para tumulong dito sa Misamis Occidental. So, importante po mga media para ipaalam nyo ang isang programa ko. Ang programa ko, yung pagbibigay ng bangko sa lahat ng tao. Dahil 77% ating kababayan, walang bank account. Dine-deny lang sila sa bangko dahil malilit lang silang sektor. Wala pong yumayaman na walang bank account. Sa mga ibang bansa, wala ng pera, puro card. Kaya mga mayor, kasama ko rin magbibigay ng credit card. At ito, ngayon, bangko. Online na tayo ngayon lahat eh. Paano makaka-online yung mga tao kung walang bangko? So, ang nagpapatulong sa inyo na magpa-download kayo lahat ng bangko. Itong BBank. Meron akong bangko sa Amerika, Bigang Bangko International. Ngayon, gumawa ko ng bangko ng masa, BBank. National Bank ito, digital, kaya lahat, pwede kayo mag-withdraw, mag-deposit sa lahat ng bangko, dahil banknet. At inaayos ko pa ngayon lahat ng mga gasolinahan, 7-Eleven, ang mga iba pa, na pwede doon mag-deposit doon, mag-withdraw. Ngayon po, malaking bagay ito sa mga maliliit na negosyante. Yung maliliit na negosyante, bago makabili sa Maynila, pupunta sa bangko. Yung mga maliliit na bayan, walang bangko. At mamamasahe pa sila, pupunta sa bangko, mag-aantay pa, magbibis pa, maliligo, magme-makeup pa, kung babae. So, nagsasara ang bangko na stress. Ito po sa atin, BBank, 24 hours. Hindi na sila lalabas pa sa bahay nila. Pwede sila magbayad to international, national, local. Malaking pakilabang to mga maliit na negosyante natin at ang mga overseas workers. Dahil yung mga overseas workers, pag nagpadala ng pera, lalabas sila sa bahay, pupunta sa bangko, magbayad. Pagdating dito, tatanggapin, magbabayad din yung tatanggap. Lalabas din sa bahay. Ito po, pag may BBank, telepono lang, lipad na, isang pindot lang. Isang pindot lang, lipad na sa account nila. BBank to BBank, tinanggal kong bayad. So, libre yan. Malaking tulong sa ating mga overseas workers. So, kung mag-download tayo nito, lalong aasenso ang Misamis Occidental. At yung nga, ang ginagawa ko, puro pagtulong. Ngayon, yung mga transport group, ito na ang mga pinakamalaking lugi ko sa lahat sa buong buhay ko. Nung kinuha ko Miss Universe, lugi ako. 300 million pesos ang talo. Sinabi na sa akin, kaya walang gustong malalaking kumpanya sa Manila kumuha dahil lugi. Maganda sa ating bansa. Not even the government kinuha yung Miss Universe dahil lugi. Noong kinuha ko ng Miss Universe, sinabi ko kay President Digong, Mr. President, kinuha ko Miss Universe. Ako, maganda yan sa ating bansa. Pero bankrupt ng putang inang gobyerno ito, sabi niya. Hindi ako makakatulong. Hindi ako, binayaran ko lang ako. So, mahal, pero nakatulong sa ating bansa. We gained 500 million worth of media mileage. Nakilala ang Pilipinas. Ang Miss Universe, hindi nilalabas sa mundo, hotel lang. Dahil kung may mangyari, international issue. Dito sa Pilipinas, nilabas ko lahat. Ayaw nila, nilabas ko. Luzon, Visayas, Mindanao. Sa laki ng binayad ko, ako, nilalabas ko lahat. So, nilabas ko. At pagkatapos doon, wala sila magawa dahil bayad na. Dineklara ng Miss Universe na yung Miss Universe sa Pilipinas ang the most successful ever in the entire world. So, ang laking tulong. Doon may bawi ako dahil kasama ko yung mga talunan ng Miss Universe. Dito sa Transform Group, wala akong bawi rito.
Dahil transport group, matagal ng programa ng gobyerno yan, pinapadala sila sa bangko, umutang, mag-down payment ng 500, tapos may porsyento. Walang gustong kumuha, lugi sila. Kaya ako kay Presidente, matagal ng programa yan, para matuloy yan, to accelerate the administration ako na magkapital lahat. Ako magkakapital lahat yung electric vehicles, electric tricycles, electric motorcycles. No down payment, zero interest. So, nagpuntahan yung mga presidente ng karamihan ng buong Pilipinas pumunta sa bahay, transport group, mga cooperative. Gusto namin yung sinabi nyo, Governor, pero magkano? Hanapin nyo muna ang pinakamura ako dahil maraming gumagawa sa Pilipinas. Nagpunta sila sa China, Korea, Pilipinas. Sa Pilipinas, 4,500,000 yata ang benta nila. Dahil ang specification ng gobyerno, 22-seater, 6 nakatayo, total of 28 passenger, aircon, saka kopya mo yung jeep para di mawala yung iconic look ng jeepney natin. So, ginawa ko po yun at dinala ko na rito, ginagamit na nila at yung prototype, nagustuhan lahat, pati si Secretary Bautista ng DOTR, sumakay, sabi niya, malamig. Kasama nga si Cherry, asan si Cherry? Yan ang Secretary General ng Transport Group. So, tinubok din nila, maganda. Magandang jeep, kasi ganda ni Cherry. Kasi yung jeep na yan, quality. Ang side bakal, manipis, pero hindi kinakalawang. Yun ang mga bagong teknolohiya. At saka may maintenance dahil dito kinuha, dito ko lang ginagawa. At wala kayong kapital, madali yung bawiin. Kung magbayad lang, at wala na kayong gasolina electric, maglalagay pa ako ng solar charger, park pin solar charger sa lahat. Magme-maintain dito sila Cherry at ang kanyang pamilya. So, mas malaki kikitain nyo. Madali yung, kung magbayad lang kayo sa 2 taon, sa inyo na yung sasakyan. Dahil, yung tinanong ko, hanapin nila, nahanap. Ang sabi sa akin, 3 million yung electric vehicles na yan. Ang hanap na sa buong gumagawa. Kako, sabi nila, matulungin ka, Manong Chavit, pwede bang tumawad? From 3 million, 2 million 4. Tumawad sila kung alam nila daw na tumutulong ako. Di ba sabi ko sa inyo, tulong? Kung makipagtawaran ako sa inyo, hindi na tulong yan. Bawasan ko ng konti, hindi na tulong yan. Lalo na kung taasan ko, yung 3 million. Ayaw ko masabihan na I'm taking advantage at hindi na tulong kung mahal. So gusto nila 3 million, binigay ko lang ng 1,200,000. Ang laki bawas. More than 1/2. So, lugi ako doon. Wala akong bawi doon. Walang Miss Universe doon So, yun ang ginagawa ko ngayon na pagtulong sa ating bansa. Nakakita nyo sa Manila, puro pollution. Mas dito, pollution. At nakikita nyo dahil mahal ng gasolina, mahal ng diesel. Yun, electric. Ako pa magbigay ng parking solar charger nyo. So, yun po ang ginagawa ko ngayon. At pag ako napunta sa Senado, meron yung narinig nyo na siguro yung tupad, akap, kung ano tinatawag. Bigay ng mga politician. At maski sincere ang politician, yung mga nagbibigay, nakikihati sa mga binibigay. Ibig sabihin, may graft and corruption, lalo na sa mga ibang probinsya. So para mawala yung graft and corruption na yan, gagawin ko batas. UBI, sa bansa, tawag nila UBI, Universal Basic Income. Chabit 500. Ang ibig sabihin ng Chabit 500, lahat ng walang trabaho, magsasaka, fisherman, nagtatrabaho less than minimum wage,
18 years old and above, magkakaroon ng 500 buwan-buwan habang buhay. Obligado yun. Hindi na makapili ngayon mga politician. Kami politician, wala na. So, obligado dahil batas na diretso sa account ng tao. Yung walang hanap buhay, fisherman at saka magsaka, yung mga mahirap. Ang hindi lang kasama rito, mga mayaman. Hindi kasama. Pero tutulong ako sa ekonomiya natin dito sa Usamis Occidental. Kasi ang Ilocos Sur, mahirap noon. Ngayon, kami pinakalimang mayaman sa buong bansa. So, kung anong ginawa ko roon, gagawin ko sa buong bansa, lalong-lalo na dito sa Misamis. So, any question? I would happily answer any question from the media. Thank you po, Manong Chavez. So now we will open the floor to questions from the media. First to us, Sir Cyril Cabrera from Malindang News. Please use the microphone, sir. Manong Chavez, good afternoon po. Isang malaking issue ngayon ang hindi pagbigay ng subsidy at budget sa PhilHealth. Ano sa tingin niyo ang dapat gawin para maisayos ang sistema and then at the same time, yung healthcare ng bansa, lalo na sa mga liblib na mga lugar, paano natin matutugunan ang kakulangan ng mga health workers at ang issue ng brain drain po? Nagbabounce ang boses, ano yun? Ay, ang PhilHealth issue. Yes po, yes po. Dapat hindi binabawasan yan. Ang daming... Ang importante kasi, ang health natin. Yun ang yaman, ang health natin. At edukasyon. Hindi dapat binabawasan yung mga yan. Pinaka-importante yan, health and education. Yun ang tunay na yaman. Mawawala lupa, kotse, lupa mo, bahay mo, pero ang dulong hindi ba mawawala. Health, importante yan. Kasi kung tatanggalan mo yan, lalong marami magkakasakit. Mas magastos. Pag nagkasakit yung tao, habang buhay na silang gumagastos, habang maubos ang pera lahat ng tao, hindi dapat binabawasan. Thank you po. Next question from Ma'am Dazzle Texon from Asenso Osamis News Channel. Yes, Manong Chavez, good afternoon. Nasa balita na hindi maabot ang target na foreign tourists na bumibisita sa bansa ngayong taon. Ngayong may stake kayo sa Senate 2025, Manong Chavez, ano sa palagay niyo ang dapat gawin para umangat ang turismo? Umangat ang turismo. Kasi may balita na di daw maabot ang target na foreign tourists. Importante yung turismo. Alam mo, ang turismo, importante yan. Dapat buong Pilipinas, pagandahin natin, pakita natin na maganda ang Pilipinas at gagawa tayo ng destinasyon ng mga turismo. Napakalaking industriya yan. Yan ang priority namin sa Ilocos Sur ngayon, tourism. Ang domino effect niyan, ibig sabihin domino effect, dugtong-dugtong yan. Kung maraming turista, maraming kakain, maraming trabaho, maraming gagastos. So, napakagandang industriya yan. Dapat tutukan yan at ang gobyerno i-promote ang ating bansa. Dapat i-promote ang ating bansa. Kagaya ginawa ko ng Miss Universe, na-promote ang ibang bansa. So, at marami naman magagawa pa. Pero napakagandang industriya yan. Kami, lima na mayaman, pero yun ang tinutukan namin ngayon. Gagawa tayo ng mga ganito na gustong puntahan ng tao. Tourist destination, kailangan. Ang bigan nga, kulang na, ang pupuntahan ng tao, kaya gumagawa kami ngayon ng mga tourist destination, dinedevelop namin lahat ng bayan para makaikot yung mga taong dumarating dahil napakarami ng turista. Thank you, sir. Thank you po, Ma'am Das. And also we would like to
to us from the Cagayan de Oro media. Sir? Magandang hapon, Governor. Cheng Ordonez po. Lagi tayo nagkikita kasama po ni Calando at ni Ma'am Cherry. Sir, dala ko po yung media from Cagayan de Oro. 15 po kami. Print, radio, and print. Mauna na po ako sa katanungan. Una-una, last February, ako po yung nag-introduce sa inyo sa Lagindingan at nag-submit po kami ng 30 na applications for e-vehicles po sa inyo. I hope ma-update po ninyo yung mga 30 na nag-attend at nag-submit po. Yun po muna. Saka na po yung pangalawang question. Yung transport group mag-decide yan kung sino unahin natin. Yung mga unang nag-submit, unahin natin. Dahil di ko mabibigla, makagawa lang ako ng 6 na run, buwan-buwan. Pero kung may makakatulong, gagawa ng mga pyesa na iba, mas marami tayo magagawa. Okay. So, Yes, Governor. 30 application, oh. 30, yes. Kami po kauna-unahan. Si Cherry ang bahala doon. Alam po ni Ma'am Cherry din yan. Okay, ito na po yung katanungan ko in relation to this press ko na po. Patuloy po, Manong Chavit, ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at basic services. May mga tips ba po kayo, Manong Chavit, na pwedeng ibahagi natin sa ating mga kinaukulan o yung mga ginagawa nyo sa Ilocos para matulungan ang taong bayan sa mga gastusin, lalo na kung nasa Senado na kayo at may boses na sa loob ng gobyerno. Ano pong tips ninyo sa gobyerno natin na mapababa naman ang presyo? Well, ang kailangan marami tayong investor. Number one yan, yung tourism. Dadami ang turismo. Kailangan natin i-promote para marami ang katrabaho. Ngayon, umaasa lang tayo sa overseas workers. Yung mga remittances ng overseas workers is one of the pillars of our economy. Pag wala yan, bagsak tayo. So, yun nga naisipan kong tulungan, yung bibigyan ng bangko, yung mga overseas workers. Now, aside from that, kailangan turuan natin magnegosyo. Yung B-Bank, nasa taon na tayo ng digitalization. Lalong asenso ang Misamis kung may B-Bank account. Dahil puro online na eh. Hindi makaka-online tao kung wala kayong bank account. So yun po, tutukan lang natin yun. Tulungan, hindi lang yung tulong sa akin, kundi taong bayan ang matulungan nyo kung turuan yung mga tao mag-download. Dahil mga tao, kung minsan hindi marunong mag-download. Sundan nyo lang yung Luis Chavez Singson na page ko. Matuturuan kayo doon. Meron QR code. Tutukan lang to QR code. Nandun na, tapos sulat ang pangalan, pilyado, address, picturean nyo sarili nyo, may bank account na. So kaya nagbigay ako ng premyo ngayon. Nag-umpisa nung 15. Noong 15 ng December, mula sa bawal na sa 11, 58 days. Dahil ang numero ko sa baluta, 58. Kaya may nananalo ngayon na 58 na katao na mananalo ng 5,800 araw-araw at meron 58,000 araw-araw. Sa huli, 580,000 ang mananalo. So araw-araw po yan. Every gabi, 7:58. 58 number ko. So, inexakto kong 7:58 umpisa ang ripa. So mag-download kayo ngayon, napakadali. Kasama kayo sa ripa. Madami na nanalo. Salamat po. Next question from Ma'am Joanne Antasoda from Oroqueta Community Channel. Okay, magandang hapon po, Manong Chavit. Medyo controversial po itong next na tanong ko, pero kailangan ko po itong itanong sa iyo at marinig yung sagot mo. Ano po ang masabi ninyo na perception sa lumala ng corruption sa gobyerno? Corruption. Meron tayong experience sa graft and corruption. Akong presidente ng Governors League noon, akong presidente ng Mayor's League. Kaya ako ginawang
Emeritus President ng Mayor's League. Ang Concierge League, ginawa rin ako Emeritus President ng Concierge League. Puro graft and corruption yun. Nung mayor ako, hindi masara accounting. Puro graft and corruption. Binayaran ko lahat ang utang, nag-iwan pa ako ng 40 billion. Tinanggal ko lang lahat ang graft and corruption. Yung Councilors League, lalo na yun, ang daming utang, puro utang, lahat ng presidente. At nasa rin na sila. Tinanggal ko lang lahat ng graft and corruption. Nung iniwan ko, nag-iwan pa ako ng 100 million. So, kailangan lang sincerity ang maglingkod sa inyo. Kami po, transparency, accountability, at sincerity ang ginagamit ko. Kaya naman tumahimik ang aming lalawigan at umangat. Ngayon kami na ang pinaka-anim fastest growing economy sa buong bansa. Thank you. Pagkakal ko lahat yung mga graft and corruption. Okay, salamat Kaya po. marami ko makakakay pag nasa Senado ako. Next question from Ma'am Ma'am Menzi, sige po. Monte. Magandang hapon po. I am Menzi Montes from Araman, Cagayan de Oro, IFF and BXCC. Manong Chavit, sir, good afternoon. Sir, my question is, recently nangyari kanina, umuwi na yung si Mary Jane Veloso dito sa atin sa Pilipinas. Sa tingin niyo po, ano po ang layer of protection na pwede patupad natin para sa OFW laban sa exploitation at abuse katulad sa nangyari sa kanya po? Yung galing sa Indonesia po, Manong Chavit. Well, swerte tayo na yung pa buhay. Kaya nga, umaangat yung mga ibang bansa dahil sa stricto sila sa mga droga. Yung droga, swerte na nga, hindi siya pinapatay. Kasi malaking panira sa buhay ang droga. Now, to avoid drugs, kailangan maraming activity sa mga kabataan. Kaya tayo lahat ng probinsya magkaroon ng, maski anong klaseng sports, damihan natin. At dapat punduhan din ang national government. Daming pera ngayon. So, punduhan nila lahat ng klaseng palaro para may ginagawang tao. Wala kasi ginagawang tao mga kabataan kaya natututo mag-drug. Bago lumala uli kagaya noon, nung panahon ni President Noynoy Aquino, ang mga factory nasa mga probinsya na, meron pa sa Metro Manila, mga subdivision, may factory na ng droga. Kaya kailangan bantayan yan. Kagaya sa amin, bago man o lumang bodega, pinacheck ko kagad. At yun lang araw-araw sinabi ko sa mga pulis, huwag niyong payagan na pumasok dito ang droga. So, ang kailangan natin, disiplina. Swerte yung napauwi na overseas workers natin. Next question from Ma'am Jessica Pondok from DXCT Tangub City. Okay po, magandang hapon po sa lahat, lalong-lalo na po kay Manong Chavit. Pang good vibes na po ang tanong ko kasi malapit na po ang Pasko. Ano po ang wish nyo? At saka, meron pa po ba kayong hinihiling kay Santa po? Meron ka bang hinihiling ni Santa Claus? Oo. Ang hinihingi ko kay Santa Claus, bigyan sana ako ng asawa dahil wala pa akong asawa. Dalaga? Pag-usap tayo mamaya. Anidong ko si Governor Andre pag ako pinakasal. Dito ako pakakasal. Alright. Sir Manuel Tongkilio from DXDD. Okay, Manong Chavit, good afternoon po. And kilala po si Manong Chavit bilang isang businessman, no? Ano po yung maasahan ng taga Misamis Occidental for dagdag development po sa Misamis Occidental in terms po sa business dito sa lalawigan? Marami akong factory sa Korea. Ibababahagi ko kay Governor Henry lahat yung mga factory ko doon. Nakakaya nga, doon ako nagtayo ng economic zone. 2 economic zone ko na ron. At
aside sa mga factories ko ron, ang dami kong ginagawa. At usap kami ni Governor Henry para madala dito mga ibang. Kailangan makapapurba ko sa Senado ng Economic Zone, Pre-Economic Zone, isasama ko ang Misamis Occidental. Thank you. Yun ang atraksyon ng mga ang mga investor. Dito sa atin, pinipigilan pa. Doon sa ibang bansa, tinutulungan ka pa. Kaya doon ko tinayo yung dalawang economic zone ko sa Korea. Kaya kung makagawa ko dito, dadalhin ko rito, dadalhin ko. Puro pagtulong lang po ang aking ginagawa. Okay. Sir, please state your name and your media outlet po. Good afternoon po. Ersel Maandig of PNA Northern Mindanao and Inquirer Mindanao. Idagdag ko lang yung tourism aspect natin sa Pilipinas. We have so many something to offer. And job generation will also follow if we have a good standing on tourism industry. But sad note na hindi based on the record, on the data, medyo hindi ganon, no? Ka-develop ho at saka ka-promote yung tourism natin sa Pilipinas. What some strategy you have in case pala rin tayo sa Senado? Pag nasa Senado tayo, isa-suggest ko sa hindi lang sa Senado. Sa Senado, kailangan buhusan natin ang tourism natin. I-develop lahat, lalong-lalo na mga may potensyal dito, dami magaganda. Dapat ito buhusan. Kung saan magandang lugar, dapat doon ang buhusan. At isa-suggest ko, yung mga mayayaman, tumulong sa mga lalawigan. Dahil yung mga mayayaman ayaw gumastos. Kala nila pag namatay sila, madadala nila yung pera nila. Sa tingin nyo... Kaya ako, iubos ko pera ko, ginagastos ko lahat. Okay, Gov, sa tingin nyo, ilang slice on the national budget ang kailangan for the tourism industry in the country? Maraming trabaho mabibigyan yan. Kaya kailangan buhusan yan. Ang pag-develop ang mga tourism area, like here, ang dami magaganda, dapat buhusan yan. Titignan nila lahat, lahat ng probinsya. Swerte nga kayo rito, marami kayong mga tourist destination na madedevelop. Kaya dapat titignan lahat ng Departamento ng Tourism, lahat yung pwede develop, bubuhusan nila yan. At siyempre, dito sa Amis, priority ko yan dahil ninong ko si Henry. Two more questions na lang po to accommodate the President of Transport Group. Ma'am Shelo Gapol sa Best Channel. Manong Chavez, tungkol po ito sa AGIP muna programa. So ano ang plano para sa mga lugar na may mahirap na kalsada at limitadong supply ng kuryente na hindi akma sa AGIP program mo? Yung priority ni Governor yan, tutulungan ko yan sa pupuntuhan din sa Senado. Maraming pera ang gobyerno, kailangan lang makaabot ako sa Senado. Ako tutulong dito sa mga kalye nyo. Noong araw, ganoon din kami. Bako-bako lahat ang kalye namin. Ang hirap. Ayun, sementado lahat. Pati barangay, lahat-lahat. So, asahan nyo po, hindi ko po pabayaan ang Misamis. Nahiya ako sa ninong ko eh. Sige po, Ma'am Merlin Manyos from GMA. Good afternoon po, Manong. I am Merlin Manos of GMA7. Sir, parte po ako dito sa, ang Mindanao is the food basket of the Philippines. Pero, may pero yan, sir. Paano natin matutulungan ang Mindanao to promote our product na medyo dumaan din kami sa peace and order na problema? Paano kaya kung ikaw ang makaupo sa Senado, paano po matutulungan ang Mindanao? Madali lang.
sasama ko si Ninong Henry at mga ibang gobernador sa China. Ang daming mura, ang daming mga produkto na pwedeng gawin dito. Kailangan natin ang trabaho. Kung makipag-partner lang tayo doon, ang dami. Ako, madalas kami doon, kinukopya lang namin yung mga factory doon. Kaya, ipapasyal ko si Ninong Henry doon, saka mga ibang gobernador. Kopyahin natin ang mga ginagawa ng ibang bansa, napakadali. Kagaya yung UBI, wala tayo. Para mawala graphing corruption. Palagi sinasabi, wala nang red tape, wala nang graphing corruption, nandiyan pa rin. So the only way, disiplina ang kailangan natin. At matuto tayo sa mga ibang nasyon, like yung Philippine Sea. Away-away, hindi ba maganda yan? Madadamay lang tayo sa away. Dapat negotiation, diplomatic negotiation, at joint venture. Makikinabang lahat. Dahil di lang naman Pilipinas, China ang mag-claim yan, Vietnam pa, marami pang ibang nasyon. Lahat yung mga maliit na island, marami nag-claim. So dapat diplomatic negotiation at partnership ang hingin natin. Develop nyo, pero kasama tayo dyan. Para walang away. Kung makikipag-away tayo, wala tayong laban sa China. At mas modern na ang mga sandata ang China kaysa US. Napakarami sila. Sabay-sabay lang sila umihi, lunod na tayo. Kaya dapat walang gera. Last question po, sir. Thank you. Good afternoon, Senator Singson. My question is, what makes you decide to run for the Senate this time? And can you give us a summary of your program, platform of government? Thank you. Isang bagay lang. Yung economic zone, hindi nagawa na sa Congress, dinay palagi sa Senado. Kaya nga, pag nanalo ako, panalo rin ang Occidental, Misamis Occidental. Yun lang, importante yun, yung economic zone. Yun ang attraction, yun lang ang purpose ko ron para makapa-approve ng economic zone. Kaya sa Korea ko ginawa dahil tumutulong pang gobyerno ron. Dapat yun ang gayahin natin dahil yun ang attraction ng mga investor. So gagawa tayo ng maraming economic zone. Siyempre, priority Ilocosur at kay Ninong Henry. Thank you so much, sir. Now let's also give the floor to the president of the transport group for their questions. So first, let us, Sir Edrina Jufel Janji from Asenso Osamis Motor Cab Operator and Drivers Association. Magandang hapon po. Manong Chavit at kay Mayor Indio Binal, kay Working Governor Henry Binal Sr. at kay Mayor Bin Kanama. Kami po sa transport sector, sa Amuda po, sa Osamis po, kami magkapartisikil. Kami po ay lubos na nasiyahan dahil first time po nito na may isang senador na may tutulong sa transport sector po. Kaya po kami nagagalak dahil sa mga bago mong mga programa tulad ng e-bike, e-tricycle. So, sa Osamis po, ang po yan, dahil nakakatulong na malaki dahil biro mo, papautangin ng walang tubo, walang interest. Lugi ako. Laki. So, kami po, kahit anong oras po, kami nasangayon po. Kailan po mag-umpisa? Yan po ang sa Osamis po. Kailan mag-umpisa? Pag-umpisa na ang production natin by January. So, kausap ko si Cherry, Secretary General ng Transport Group. Siya magsasabi sa inyo. Mag-umpisa na kami, yung tricycle, kompleto na. Motorcycle, kompleto na. Mura-mura lang yung tricycle. Wala kayong puhunan. Mahigit 200 lang. Yung electric vehicle, 1 million to
Ang tansya ko, 2 taon lang, bayad na yun kung magbayad lang kayo. Kung hindi kayo magbayad, kasama ko biya, iyadyaryo ko mukha nyo araw-araw. Last question na lang po sa President ng Tangub City. Good afternoon po, sir. May proyekto kayo na e-bike, e-vehicle. Sa amin dito sa Tangub City, halos mga tricycle lang ang pinapasada namin. Ano kaya ang posibleng tulong na maibigay mo dito sa Misamis Occidental, lalo na sa Tangub City, sa mga operator ng mga tricycle? Tricycle? Tricycle, yun na ka. Ako lang gumagawa pinakamura ng tricycle. Electric. Wala kayong kapital. Magbayad lang kayo para hindi ako masyado lugi. Malaking bagay yun, wala kayong kapital. At tignan ko sa Senado kung makagawa ko ng batas na tulungan ang transport group para may dagdag sa mga utang nyo na mga hindi nyo nabayaran. So, hello. Thank you so much to our media friends and to the transport group leaders who joined us today. We'd also like to express our gratitude to our special guest, Manong Chavez. And thank you so much for your time today and for sharing your programs and advocacy with us. So before we conclude the press conference, may we hear the message, final message of Mayor Ben to close. Kilo may nga po sa tanan. Dinay sa Tangub, unang Ginoo. Pagka senador, unahon na to, Manong Chavit Singson. Okay. In behalf of the people of Tangub, thank you so much for Governor Henry Ominal for bringing us another Santa Claus in the person of the incoming Senator Chavit Singson. Nagustuhan ko talaga yung programa mo, no, na helping the masa, yung B-Bank, no, 77% walang bank account. O kayo, may bank account ba kayo? O, wala. O, tapos libreng utang, walang interest, di ba? Sa motorcycle, magsimpula na next year. So palakpakan natin, malaki yung bagay, and most of all, yung sagot mo na what can you help Misamis Occidental na mag-asinso economic zone. Nakita ko si Governor at saka si Mayor, hindi. Grabe ang palakpak nila because totoo yon, maganda yon economic zone. I hope makasama din ang Tangub City doon. So in behalf po sa amin dito, thank you po sa inyo, and maganda po ang buhay natin, mas gaganda pa pag nandoon na si Senador Chavit Singson. Salamat po. Salamat po sa inyo lahat. Asahan po nyo na tulong, lalo sa media, kailangan lang disiplina. Tulong din kayo. Kailangan may disiplina na tayong lahat. Kailangan isa lang salita natin. Ako, yun lang bili ng tatay ko. Napakaraming bili, pero yun lang hindi ko makalimutan na sinabi niya. Kailangan kung may sinabi ka, gawin mo. Kung hindi, wala nang maniniwala sa'yo. Pag nawala yung kredibilidad mo, wala ka ng kwentang tao. Kaya isa lang salita ko, ginagawa ko. At yung nanay ko naman, negosyante, daming sinabi. Isa lang, hindi ko makalimutan. Don't put your egg in one basket. Kaya naman, nasa Korea na yung ibang negosyo na ako. Kasi kung yung itlog, ilagay mo sa isang basket, pag nahulog, basag lahat. So, kailangan natin sa Pilipinas, disiplina. At may isang salita lang tayo lahat. Malaking tulong na po yun sa ating bansa. Maraming salamat po. Thank you so much. This concludes our press conference. Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy. Photo op po with Walang wifi dito. Ikaw hindi, padadala ko kayo.